Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga pala si Lorena, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa probinsya ng aking abuela, sa lugar ng Masbate. Dekada 90, nasa edad 15 anyos na ako noon. Alam ko na ang mga nangyari sa buong paligid at lalong-lalo na mga ginagawa ng aking abuela na si Lola Ponyang. Lumaki ako sa bahay ni Lola Ponyang at Lolo Tasio. Bata pa lamang kasi ako ay namatay na ang aking ina at ang aking ama naman ay nag-asawa na ng iba. Kaya't naiwan ako sa pangangalaga ni Lolo Tasio at Lola. Hindi na bago sa akin ang mga taong may sakit na pumupunta sa bahay. Mga magagamot ang Lolo Tasio at Lola Ponyang ko. Kilala sila sa baryo at halos lahat ng mga naninirahan sa baryo. Mabait. Maganda ang pakikitungo sa kanila. Ganun rin naman ang dalawa, Sir Seth. Mabait ang pakikitungo nila sa mga kapitbahay at yun din ang tinuturo nila sa akin. Pero ayon kay Lolo Tasio, huwag raw ako maging masyadong mabait dahil minsan sinasamantala na ng ibang tao at inaabuso ang kabaitang pinapakita sa mga ito. Dapat ay marunong umano akong tumingin kung karapat dapat respetuhin ng isang tao. Konting pagpapaliwanag ko lang po sa bahay na tinitirahan namin noon. Maglalakad muna ako na mahigit 15 minuto mula sa bungad ng baryo patungo sa bahay. Nasa liblib pa kasi ng baryo nakatira ang mga magulang ng aking ama ng mga panahong ito. Ang bahay nila ay simentado, kalahating parte mula sa paanan ng lupa. Kawayan naman na pinagdikit-dikit ang kalahating dingding pataas nun. Yung bubungan naman ay gawa na sa yero. May silong din na sa tansya ko noon ay mga nasa 2 metro ang taas. Isang araw, kasalukuyan kaming naglalakad ni Lola Ponyang pauwi sa bahay nang may makasalubong kaming hindi gaanong katandaang babae. Matalim itong tumitig kay Lola Ponyang. Habang bumubuka-buka ang bibig na parabang may sinasabi nun. Sa gulat ko ay biglang tinapik ni Lola ang balikat ng babae at nagwikang, bumalik umano dito ang mga orasyong pinapakawalan. Nakangisi pa si Lola Ponyang habang nagsasalita ng ganon na parabang wala lamang yun sa kanya. Nagulat naman ang alay sa ginawa ng abuela ko at halos magkandarapang naglakad palayo nun. Natatawang tinanong ko si Lola Ponyang kung ano ang ginawa niya doon sa ale. Kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon noon na parabang takot na takot. "Huwag mo nalang intindihin ang nakita mo, apo ha. Akala lang siguro ng babaeng yun eh. Basta-bastang manggagamot lamang ako sa gigilid. Kaya't sinusubukan niyang magpakawala ng kung ano at nagbabaka sakaling kung tatablan ba ako. Ang anga-anga. Abay, nataranta ka agad nung ibinalik ko sa kanyang ginawa niya." Nakangising sagot niya. Dagdag niya pang saad. Kapag nasa labas umano kami ng bahay, tinatago niya umano ang presensya bilang isang manggagamot. Ayaw niya kasing malaman na mga nasa kaliwa ang lakas ng kanyang presensya dahil sa pinagsama ang dugong babaylan at isang albularyo sa dugo niya. Ang kanyang ina ay isang babaylan at ang kanyang ama naman ay isang albularyo. Magpaganon pa man, mas pinili ni Lola na magmukhang isang simpleng manggagamot lang. May iilan talaga umanong nasa kaliwang sadyang may mga saltik sa ulo dahil sa sinusubukan pa rin siyang tigalpuin o magpalipad hangin nang sa ganon ay makita kung hanggang saan ang kanyang lakas nun. Tinanong ko siya kung anong klaseng merong kakayahan ng alay na nakasalubong namin. Sinabi niya namang isa yung mangkukulam pero sa palagay niya ay baguhang mangkukulam pa lamang ang babaeng ito. Para lamang umano siyang kinukurot ng paslit noong magpakawala ito ng kung anong dasal nun. Tatawa-tawa pa si Lola Ponyang habang ikinikwento niya yun sa akin. Nang makarating na kami sa bahay ay nadatnan ko si Lolo Tasio sa balkonahe. May ginagamot siya at patapos na rin yon. Dumiretso na ako sa kusina para ilagay ang mga pinamili. Hindi na muna ako nagmano kay Lolo.
Kabilin-bilinan niya kasi noon na kapag nasa gamutang ginagawa siya bawal na bawal siyang disturbuhin. Nang matapos ko ng malinis sa mga pinamalengke namin, tinulungan ko na si Lola Punyang na magluto ng hapunan. Kung titingnan mo ang pang-araw-araw na tumatakbong buhay namin, Sir Satay, para mga simpleng matatanda lamang ang Lola Punyang at Lolo Tasyo ko. Pero sa kabila ng pagiging simple nila, masasabi kong kayang-kaya pa nila makipagsagupa sa mga nilalang na hindi kayang kalabanin ng mga pangkaraniwang tao. Sa paglipas ng mga oras, tapos na kami maghapunan. Nagpahangin na muna kami sa balkonahe habang ikinikwento ni Lolo Tasyo ang tungkol sa mga ginamot niya ng araw na yon. Ako naman ay tamang kinig lang sa usapan ng dalawang matanda. Bata pa lang ako, nagkaroon na ako ng interes na sumunod sa yapak ng abuela ko. Gusto ko manggamot at tumulong sa mga taong may sakit na hindi kayang pagalingin ng mga doktor. Maya-maya pa, nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ni Lolo Tasyo na pumasok na raw kami sa loob ni Lola Punyang. May nararamdaman daw siyang kakaiba. Saktong pagkapasok namin ni Lola Punyang sa loob ng bahay, nakarinig kami ng malakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng bakuran. Malakas na napamura si Lolo Tasyo at hinamon ang nilalang na magduelo umano silang dalawa. Hindi yung nananakot at nagmamanman lamang ito, dahil kahit na anong gawing pagmamanman umano ng aswang, ay wala itong magagawa at walang makukuhang impormasyon mula sa kanila. Sinaway naman ni Lola Punyang ang abuelo ko at sinabihang baka napadaan lamang daw ito. Sumagot naman si Lolo Tasyo sa kanya at sinabihang malakas ang hinala niyang hindi isang aksidenteng napadaan lamang ang nilalang na yon. Dahil malakas ang kutob niyang ito ang nilalang na nagbigay ng sakit doon sa paslit na ginamot niya. Natigil lamang ang diskusyon ng dalawa noong tumahimik ng buong paligid. Bagyapang natawa si Lolo Tasyo at nagwikang mukhang natakot umano ang mga nilalang sa ginawa niyang pangahamon. Alam mo po, kahit na makaramdam ka ng takot ay huwag kang magpahalata. Dahil karamihan sa mga kalaban ngayon, oras na maramdaman nilang natatakot ka, kukunin nila ang pagkakataon para tuluyan ka nilang maisahan at matalo. Diyos miyo kang matanda ka. Pati ba naman yung apo mo pagsasabihan mo pa ng ganyan? Manahimik ka na nga kung wala ka man lang sasabing matino. Sandaling ginulo ni Lolo Tasyo ang buhok at sinabihang pumasok na ako sa silid ko at matulog na. Huwag ko na lamang umanong intindihin ng Lola Punyang ko dahil umiral na naman ang pagiging bungangera niya. Kayo hulo, hindi po ba kayo matutulog na ni Lola Punyang? Si Lola Punyang mo, papatulugin ko na to para matahimik na yung bahay. Ako naman ay mamaya-maya pa dahil aabangan ko yung aswang baka bumalik gumante. Nang gabi niyon ay nakatulog naman ako na maayos. Sa tingin ko ay hindi naman bumalik ang nilalang dahil tahimik naman ang buong kabayan sa magdamag na ito. Kinabukasan, pasado 1:00 ng hapon noong marinig ko si Lola Tasyo nang magpaalam kay Lola Punyang. Tinanong siya ni Lola kung saan siya pupunta gayong araw naman ng linggo noon at wala silang mga panauhing ginagamot. Sabi naman ni Lolo, pupunta siya sa kumpare niya. Dumating daw kasi yun mula Manila, kaya't inaya siyang makipag-inuman. Nako Tasyo ha, yang painom-inom mo na yan ayos-ayusin mo lang talaga. Baka hindi ka na naman magtira ng katinuan dyan sa sarili mo't hindi mo na kayang pang maglakad pa uwi. Abay talagang dalhan kita ng lubid at itatali kita't kakalad ka rin na lamang pa uwi dito sa bahay. Kung pwede lang ako manghiram ng kalabaw para mahatak kay gagawin ko. Inis na wika ni Lola Punyang noon. Ngumisi namang nang nakakaloko si Lolo Tasyo. Kakamot-kamot sa ulo na parabang napagalitan ng kasintahan. Pinayagan na nga ni Lola Punyang si Lolo Tasyo pero marami munang sermon ang natanggap nito bago nakababa ng bahay. Sa pagsapit ng 4:00 ng hapon, ay may panauhing dumating sa bahay.
Nasa kusina si Lola Punyang noon kaya't ako nang humarap sa matanda na si Mang Ramon. Bakit Mang Ramon? Ano pong kailangan ninyo kay Lola Punyang? Sa nakikiusap na boses ay sinabi nitong gusto niyang makausap ng personal si Lola o kaya si Lolo. Importante lamang umano. Naawa naman ako sa matanda kaya't sinabi ko sa kanyang wala si Lolo. Nasa kumpare niya't nakikipag-inuman. Pero si Lola Punyang ay nasa kusina. Sandali lang at tatawagin ko lamang ang abuela ko para masabi niya kung ano man ang nais niyang sabihin. Kaagad ko nang pinuntahan si Lola Punyang sa kusina. Ako na ang nagtuloy ng pagluluto. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na sa kusina si Lola Punyang. Tinanong ko siya kung ano ang pinag-usapan nila ni Mang Ramon. Nagwika itong ipapagamot daw ni Mang Ramon ang anak nitong mahigit 2 linggo nang may sakit. Kailan naman ipapagamot ni Mang Ramon yung anak niya? Bakit hindi niya nalang po dinala dito sa bahay para naman hindi na kayo pumunta pa sa bahay nila? Mamaya, pagkatapos natin magluto ay pupunta na tayo doon sa bahay ni Ramon. Hindi maganda yung presensyang nararamdaman kong bumabalot sa katawan ni Ramon eh. Kailangan kong malaman at masigurong hindi nga ako nagkamali. Ano? Ngayon na talaga? Tumango si Lola at sinabihang dalian ko na ang pagluluto para makaalis na kami. Ihahabilin niyo na lamang sa kapitbahay namin kung sakaling darating si Lolo Tasio at hindi pa kami nakakauwi. Sabihin ditong nasa dulong baryo kami at ginagamot ang anak ni Mang Ramon. Kakamot-kamot naman ako sa ulong tumango na lang. Hindi naman kasi pwedeng hindi ako sumama sa kanya dahil walang aalalay sa kanyang magbitbit ng mga kagamitang gagamitin sa panggagamot. Makaraan ng ilang minuto, natapos na kami sa pagluluto. Nagbihis na ako para makaalis na. Sa tansya ko ay mag-aalas 5 na noon bago kami naglakad ni Lola. May kalayuan sa bahay namin ng bahay ni Mang Ramon. Siguro aabot ng kalahating oras din ang lakaran. Nang magpatuloy na kami sa paglalakad, may napansin akong babae sa hindi kalayuan. Para itong pulubi at buwagag ang mga buhok. Nakatingin ito sa gawin ni Lola. Matalim na nakatitig nun. Biglang sumagi sa isipan ko ang tungkol sa matandang babaeng nakasalubong namin nung nakaraan. Yung sinabi ni Lola Punyang na bagwang mangkukulam. Sa isip-isip ko, parang magkatulad sila nitong babaeng ito. Tinitigan kong maigi ang matandang pulubi. Pero sa hindi sinasadya ay nagtama ang paningin naming dalawa. Doon ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Para bang masusuka ako sa hindi malamang dahilan. Dali-daling tinapik ni Lola Punyang ang balikat ko at may ibinulong siyang orasyon. Pagkatapos ay hinipan ng ulo ko, pinagpagan na para bang may marumi siyang nakikita nun. Lola, tara na po. Bilisan na nating maglakad. Sandali lang, Apo. Huwag kang magmadali at baka matalisod ako sa ginagawa mo. Pasensya na po. Magdidilim na po kasi. Baka anong oras na po tayo makakauwi sa bahay mamaya kapag magbagal pa tayo sa paglalakad. Pagkukunwari kong saad nun. Hindi ko maaaring sabihin sa kanya na natatakot ako dun sa babae. Tumawa lang naman si Lola Punyang at sinabing dati-rate palagi naman kaming ginagaming umuwi kapag nanggagamot. Pero hindi naman ako nagmamadali umano. Sabihin mo sa akin, Lorena, natatakot ka doon sa matanda, ano? Ako po, natatakot? Hindi po, no. Bakit naman ako matatakot sa babaeng yung Lola kasama kaya kita? Kunway sagot ko nun at umiwas ng tingin sa kanya. Para hindi ako mahalatang nagsisinungaling lamang. Mahinang natatawa lamang ang abuela ko at nagpatuloy na kaming maglakad nun. Nang makarating na kami sa bakuran ng bahay ni Mang Ramon, naroroon na mag-asawa, hinihintay kami. Humingi naman ng tawad si Lola Punyang dahil medyo natagalan raw kami sa pagpunta dahil tinapos pa namin ang pagluluto sa hapunan. Pasensya na po, Lola Punyang, kung alanganing oras ko na po kayo napuntahan. Nadistorbo ko tuloy yung pagluluto niyo, sabi ni Mang Ramon.
Ay sos, ano ka ba? Wala iyon. Alam mo namang para sa aming mga manggagamot importante sa amin ang kalagayan ng taong gagamutin namin kesa sa ibang bagay. Pagpasok namin sa loob ng bahay, nakita ko si Lola Punyang na talagang napa-sign of the cross noon at saglit na huminto sa pintuan. Bumulong-bulong ito tapos umihip sa kawalan bago nagpatuloy sa pagpasok. Makaraan ng ilang sandali, nung sinusuri na ni Lola Punyang ang batang ilang linggo nang pabalik-balik ang sakit, napakunot-noo siya at nagtatakat na papailing na nagpapatunog ng bibig niya na tila ba isang butiki nun. Sinasabi ko na nga bang tama ang hinala ko? May sumalbahe dito sa anak niyo. Nagtataka namang nagtanong ang ina ng paslit kung ano ang sinasabi ni Lola Punyang. Pakilinaw umano dahil hindi niya naiintindihan. Hinarap ni Lola Punyang ang mag-asawa at tinanong kung may naririnig o napapansin ba silang kakaiba sa paligid, lalo kapag magdadapit hapon na. Sumagot naman si Aling Matilda at sinabing tuwing tumataas umano ang lagnat ng anak niya, may naririnig siyang tunog ng ibon at umiikot-ikot yun sa bakuran ng kanilang bahay. Dati-rati naman walang ganon. Maliban doon wala na silang ibang namamatiyagang kakaiba. Inaaswang ang anak ninyo, kaya hindi gumagaling ang lagnat niya dahil namarkahan siya at maging kayong mag-asawa, namarkahan din. Nagulat naman ang mga magulang ng paslit nang marinig nila ang sinabi ni Lola at nagkatinginan. Si Mang Ramon na ang naglakas ng loob na magtanong kay Lola Punyang. Tinanong niya ito kung ano ang sinasabi nitong namarkahan silang magpamilya. Wala naman kaming nakikita o nararamdamang may aswang sa paligid ng bahay. Paano niyo nasabing namarkahan kami? Tanong ni Mang Ramon. Hindi porket wala kang nakikita o nararamdamang kakaiba, magiging kampante ka na sa paligid. Alam naman nating lahat na umiiral pa rin sa panahon ngayon ang mga aswang at iba pang nilalang. Kaya hanggat maaari ay huwag niyo munang ilabas ng bahay ang anak ninyo. Dahil mabango yan sa kanila. Paslit yan may sakit pa. Dagdag pa ni Lola. Huwag din umanong mag-alala mag-asawa dahil aalisin niya ang marka ng mag-asawang ito. Sa ngayon ay gagamutin niya na muna ang paslit para tuluyan na itong gumaling. Humingi naman ng payo si Mang Ramon kung ano ang dapat gawin para maiwasan na ang aswang at nang sa ganun rin ay hindi na sila nito mamarkahan. Ayaw na rin umano nilang maranasan muli ng anak nila o sino man sa pamilya nilang mamarkahan at mabigyan ng sakit noon. Tinuruan sila ni Lola Punyang kung ano mga dapat gawin at kung ano mga pangontra na pwedeng isabit sa pintuan. Matapos silang turuan ay naglagay ang abuela ko ng kapirasong luyang hiniwa sa bulsa ng bata at sinabihan na mag-asawa na huwag pawalaan ng luya sa bulsa ang anak nila. Nang sa ganon ay hindi ito malapitan at maamoy ng nilalang. Bagong salta lamang kayo dito, Ramon. Kaya hindi na bago sa akin na isa kayo sa pwedeng biktimahin ng mga ganito. Mabuti nga't naalala mo akong lapitan dahil kung hindi, naku, tiyak akong may kalalagyan niyang anak ninyo. Gustong-gustong kunin Gaya ng sabi ni Lola, bagong salta lamang ang mag-asawa. Wala pang 2 buwan ang mga itong naninirahan, kaya't siguro ay hindi nila alam na may ganito sa lugar. Baka natsyempuan sila o kaya naman ay naamoy ng mga yon. Matapos gawin ni Lola Punyang ang paglalagay ng mga pangontra, inumpisa niya ng ginamot ang paslit. Sinunod niya naman ang mag-asawa at tiningnan niya rin ang 2 pa nitong anak. Habang ginagamot niya nga ang buong pamilya, ay napapailing pa siya at nagwikang napakatibay umano ng sikmura ng aswang dahil sa talagang buong pamilya ang gustong biktimahin nito. Hindi man lang nangingiming mag-alinlangan. Madilim na nang matapos manggamot si Lola. Mahigit 7:00 na yon.
Kaagad na nagpaalam kami dahil ang balak ni Lola Punyang ay dadaanan na lamang namin si Lolo Tasyo sa bahay ng kumpare nito. Baka sakaling naroroon pa. Nagpresenta naman si Mang Ramon na ihatid kami pauwi sa bahay. Pero tumanggi si Lola at sinabing delikado na kung lalabas pa ito dahil hindi niya pa ito nagawa ng pangontra. Gagawa pa kasi siya ng pangontra para sa mag-asawa nun. Hanggat maaari, huwag na muna silang magpaabot ng dilim sa labas habang wala pang pangontrang ito. Sigurado na po ba kayong hindi na kayo magpapasama? Ay nakong bata ka. Sanay na kaming umuwi ng alanganing oras nitong apo ko kaya ayos lang. Huwag na kayong mag-alala pa. Oo siya, sige na. At aalis na kami. Bago pa man kami makalapit ng tuluyan sa pintuan ng bahay para makalabas nun, nakarinig kami ng malakas na kalabog sa taas ng bubungan. Gumulong yun at tila ba isang taong nadulas sa taas ng bubungan. Hanggang sa ayon, bigla na lamang lumagapak sa lupa. Akmang lalapit na sana sa pintuan si Mang Ramon pero mabilis siyang pinigilan ni Lola Punyang at sinabihang huwag buksan ang pintuan. Abay, nandyan na yung bisita nyo. Napaaga ata. Ang akala ko pa naman ay sa mga sumunod pa na araw yung punta nito eh. Abay, naabutan pa kami. Hindi na ako nagtanong pa sa sinabi ni Lola. Alam ko na yung tinutukoy niya. Maya-maya ay nakarinig na kami ng malakas na angil ng animoy malaking pusa at malakas na hinampas ang dingding. Parang nagwawala sa labas nun. Sandali ko pang naramdamang umalog ang munting bahay ni Mang Ramon. Aakalain mong may lindol na mga sandaling yon. Kahit papano, kinikilabutan pa rin ako noon. Nasa isip ko noon ay baka pumasok sa loob ng bahay ang nilalang. Kinalabit ako ni Lola Ponyang at tinanong kung ayos lang daw ba ako. Natatakot man ay tumango ako sa tanong ni Lola. Nang sa ganon ay hindi na ako makadagdag pa sa alalahanin niya. Sinabi niyang huwag ko umanong alalahanin ng nilalang na nasa labas ng bahay. Dahil kahit anong pagpupumilit ang gawin itong makapasok sa loob noon ay hindi yun makakapasok. May mga pangontra na umano ang buong bahay noon. Masasaktan lamang ang nilalang na ito kapag nagpumilit pa. Pero Sir Seth, hindi pa man tapos magsalita si Lola. Ayun na, humuni yung wakwak noon. Gigil na gigil yung paghuni. Napamura si Lola at nagwikang napakatigas talaga umano ng bungo nito. Pinagsabihan niya na nga ito sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin pero para bang mas lalo niyang hinamon si Lola. At ito na galit na lumabas si Lola Ponyang. Bitbit ang buntot ng paging pinapahiran ng langis habang naglalakad palabas ng bahay. Ay nako, nagkakamali ng kinakalaban at hinahamon nito. Wika ni Lola. Paglabas ni Lola ay isang malakas na pag-atungal ang narinig ko. Kaya napasilip na ako sa labas ng bahay. Sa pamamagitan ng bintanang may maliit na siwang. Nung makasilip nga ako at nasanay na sa dilim ang mga mata ko, malinaw kong nakita ang karap ni Lola. Yung matandang babaeng nadaanan namin kanina sa gilid ng daan. Nakatayo ito na parang kuba. Nakabuka ang dalawang braso na animoy susugot. Nagbabaga ang mga mata at walang hinto ang pagtulo ng laway sa bibig. Napakabaho din ang hangin ng mga panahon na ito. Sa bawat pagdampi ng hangin ay nalalanghap ko ang amoy na yon na parabang may nabubulok na patay na hayop. Natatakot ako para sa lola ko at baka ano ang mangyari sa kanya. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang siyang sinunggaban ng nilalang. Dali-dali naman akong sumigaw at sinabi kay Lola na bumalik na ito sa loob ng bahay. Pero hindi niya ako pinakinggan. Sa halip, nagpangbuno silang dalawa. At kapag nakakabawi si Lola Punyang ay kaagad niya namang hinahambalos ng malakas ng buntot ng paging hawak niya ang nilalang.
Hanggang sa maya-maya pa, bigla nalaman nitong tinalunan si Lola. Dinumog. Sasaklolo sana si Mang Ramon noon pero pinigilan ito ng asawa at pinaalala ang kabilin-bilinan ng lola ko. Wala akong nagawa. Ako na lang ang naglakas loob. Kinuha ko kay Mang Ramon ang itak at lumabas ng bahay para saklolohan si Lola Punyang. Patakbo akong lumapit sa abuela ko at walang pag-aalinlangang hinataw ng itak ang nilalang na nakadagan kay Lola. Pero sadyang napakalakas ng nilalang na ito dahil hindi ko man lamang yun napuruan. Nakailang taga pa ako pero wala. Tumatalbog lamang ang itak na hawak ko tuwing sinusubukan kong tagain ang nilalang na yon. Nakawala naman si Lola Punyang mula sa pagkakadagan ng aswang. Kaya nga lang sa kamalas-malasan na ako naman ang hinarap ng nilalang na ito. Dahan-dahan akong napaatras. Nangangatog na ang kamay ko na may hawak na itak nun. Parang nagsisi tuloy ako sa padalos-dalos na desisyon ko na lumabas ng bahay para tulungan ang abuela ko. Nakalimutan kong isa palang manggagamot na babaylan si Lola at hindi na bago sa kanya ang pakikipagbakbakan dito. Hindi ako nakapaghanda. Sinunggaban ako ng nilalang. Natumba sa lupa at pilit na dinadaganan nito. Nabitawan ko na rin ang itak dahil sa takot at tanging ang mga braso ko na lamang ang ginagawang pangsalag ko. Hanggang sa walang ano-ano, isang kamay ang humawak dito sa nilalang na ito. Malakas na hinablot yun at inihagis. Kitang-kita kong tumama ang nilalang sa gilid ng puno. Napatayok-dok yun. Nang tingnan ko kung sino ang naghagis ay nakita ko si Lola Punyang. Mabilis niya akong hinila patayo at inutusang bumalik na sa loob ng bahay at siya na umano ang bahala. Dali-dali akong tumakbo at nakontentong nakasilip na lamang. Doon na bumulong-bulong ng dasal si Lola. Hinihip niya yun sa palad pagkatapos ay sinugod ang nilalang at malakas na sinapak sa mukha. Matapos niyang pagsasapakin yung nilalang ay pinanggigilan niya naman yung hambalusin ng buntot ng pagi. Hindi siya tumigil doon. Nang tila naglulupasay na sa lupa ang nilalang, doon na tumigil si Lola. Hinayaan niya yung gumapang palayo sa bakuran ng bahay. Nang makalayo-layo ng nilalang ay saka pa lamang siya pumasok sa loob ng bahay nila Mang Ramon. Ayon kay Lola, kahit anong gawing gamutan ang gagawin ng nilalang na ito na nakasagupa niya, hindi na umano gagaling yon. Dahil sa langis na inilagay niya sa buntot ng pagi, para yung asido na unti-unting lalamunin at palalatain ang sugat ng nilalang, hanggang sa tuluyan ng manghina ang katawan ng aswang na ito na maging dahilan ng pagkasawi niya. Huwag na kayo mag-alala. Hindi na kayo babalikan nun. Pero mas mainam na mag-iingat kayo palagi at hanggat maaari huwag kayong basta-basta makikipag-usap, lalo na sa mga hindi nyo kakilala. Alam niyo man ang liblib yung lugar natin dito, diba? At daanan pa palagi ng mga iba't ibang mga tao dyan. Lola Punyang, maraming salamat po talaga sa tulong ninyo. Lahat ng mga pinapayo nyo susundin namin maiging mag-asawa. Tumango lamang si Lola. Noong makumpirma na ni Lola na magiging ligtas na ang pamilyang namarkahan ng nilalang, umuwi na rin kami sa bahay. Saktong pag-uwi namin ay nabutan namin sa bakuran si Lolo Tasio. Tulog ito sa kalasingan. Halos gumapang na papunta sa pintuan. Sa inis ni Lola Punyang ay nilagpasan niya lang si Lolo. Tutulungan ko pa nga sana si Lolo noon pero binalaan ako ni Lola at sinabihang wag na wag ko umanong tutulungan yung matandang yon. Hayaan ko lang daw itong gumapang papasok sa loob ng bahay habang nagtatawag ng uwak dahil sa kakasuka. La, kawawa naman po si Lolo. Baka bukas pa yan makarating sa pintuan ng bahay. Tingnan mo, mas mabilis pang gumapang yung uod kaysa sa kanya.
Ay naku Lorena, hayaan mo yan. Mas maganda nga yan eh. Tumabi siya ng tulog doon sa kulungan ni Bantay para madala at hindi na mag-iinom-inom pa ng alak. Sasagot pa sana ako pero pinandilatan niya ako ng mga mata. Inutusang pumasok na dahil sa napagod na raw siya. Gusto niya nang kumain kami ng hapunan para makapagpahinga na. Wala na nga akong nagawa pa kundi ang sundin ang utos ni Lola Punyang. Hindi ko naman kasi siya pwedeng suwayin dahil tiyak na makukurot niya ako sa tagiliran oras na sumuway ako sa sinasabi niya. Matapos ang pangyaring yon, mas naging tanyag si Lola sa baryo. Mas dumami palalo ang mga pasyenteng nagnanais na magpagamot sa kanya. Nang malaman ni Lolo Tasyo ang nangyari, hindi na kami pinayagan pa ni Lolo na pumunta sa bahay ng may sakit para manggamot si Lola. Ang mga may sakit na lamang umano ang pumunta sa bahay. At ako naman bilang taga-alalay ni Lola, ipinangako ko noon na ako nang susunod sa kanyang yapak bilang isang manggagamot.